Isang mapagpalang araw po muli sa ating mga katis diyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. At dyan po sa Zamboanga, muchas gracias, amigo. And Mexico, Viva Mexico, muchas gracias, amigo. Bago po ako mag-umpisa po sa aking paglikod po, mayroon tayong pinapadalang isang picture upang i-decode po natin. Mayroon tayong isang katiits na nagpapatulong i-analisa ang isang picture na isang marker stone mga katiits. Bago pa lamang ako mag-umpisa mga katiits, ako yung nagpapasalamat po sa mga taga-suporta po ng aking YouTube channel. Thank you so much po sa walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel mga katiits. Mga katiits, yung mga gustong mag-send po ng picture upang ma-analyze po natin, ating ma-decode, send nyo lang po sa aking messenger profile Alejandro Sanchez. May sunglasses pa ko diyan mga katiits. So sana po ay ating pong matulungan po ating mga katiits na nagpapabasa, nagpapadikod po mga katiits. Yung mga katiits po natin na gustong mag-comments, comments lang po kayo sa aking comment section down at tulungan po at makatulong po tayo sa pagdikod po ng ating katiits na mula dyan sa San Francisco, Agusan del Sur. So, mag-umpisa na po natin kanit sa pagdikod. So, mayroon pong isang hugis tao ang mukha mga katiits. Isang marker stone na hindi gaanong kalakihan na ito yung natatagpuan dyan sa San Francisco, Agusan del Sur mga katiits. Yan mga katiits, yung area na yan, napakaganda po yung lugar na yan sa Agusan del Sur mga katiits. San Francisco, Agusan del Sur, Samar and Mindanao. So ito po yung kanyang pinapadalang picture na hugis sa mukha ng tao. So bali isang hugis hindi pala kung hugis pagong hugis unggoy ito o anong klaseng mukha nito. So mukha siyang tao dahil mayroon dalawang mata at mayroong isang bibig. So dito po ay napapansin ko po sa itong yung bibig mga katiits, kaysa ito po ay nakatagilid. So hindi siya akma doon sa harapan niya, kundi ito ay nasa tagiliran. So ito mga katiits, pansinin niyo po, itong letter D ay pwedeng ito ay nag-pinpoint ng down sa area na yan. So dyan malapit or distance lang po ng di gaanong kalayuan po ang kinalalagyan po ng items sa mga katiits. So ito mga katiits ay isang napakagandang marker at ito'y mayroon lang kaliitan katiits. So obserbahan nyo po mga katiits, marami tayong mga kita na o nakakuha na ng mga precious stones, mga jewelries, yung giveaways to mga katiits, itong marker sign ito mga katiits. At ito yung katiits, isa pong may napapansin po ko isang naka-engrave na letter Y sa kanyang bandang kaliwa mga katiits. Ito po ay tinutukoy po niya na ito'y malapit sa ilog ang item mga katiits. So siguro mga katiits, itong marker
stone na ito mga katiits ay malapit sa ilog. So, kaya po mayroon siyang sign sa bandang mata niya na letter Y. Ito'y nagtutukoy po sa bandang ilog po. So, posible itong marker sign ito malapit po sa ilog. So, ito po, mayroon pa akong isang napapansin po dito. Yung isang mata ay mukhang nakatingin po bandang north, in between west and north mga katits. So, pa-double check mga katits, i-check nyo po yung bandang north, in between west. Baka mayroon po mga coordinated stone dyan na may marka din na mukhang tao or old tree mga katiits na hindi po kalayuan sa batong ito mga katiits. So, pwede din po mga 1 to 5 meters dyan po sa in between north and west mga katiits. So, mga katiits, double check din po kasi po yung isang mata ay nakaturi doon sa baba pointing sa mga katiits. Unang-una mga katiits, sabi ko nga sa iyo na yung bibig po ng isang marker stone ay naka-letter D, meaning ay down mga katiits. So, napakagandang isang marker nito dahil ito'y may kaliitan lamang at alam niyo naman mga katiits, marami na nakakuha pag ang marker na napakaliit lang ay nandyan lang po, di gaanong malayo yung kinalalagyan po ng item. So isang item po ito na precious stone. Ang item nito mga katiits at pwedeng nakalagay lamang sa mga jars o sa mga small boxes mga katiits. So, ang gagawin niyo po, una i-detect niyo po yung mismong kabuuan mismo ng marker stone nito na mukhang tao mga katiits. So, ay detect niyo po ng metal detector or scanner or locator mga katiits. So, hindi wag na kayo gaano maglalayo mga katiits dahil nga itong items, itong marker stone ay napakaliit at hindi ganong kalayuan ito mga katiits. So mayroon akong napapansin na katiits na dalawang dot sa gilid. So pwede pong tutukoy po ng short distance yan. Pwedeng 1 to 2 meters po mula dyan sa kanyang kinalalagyan. So, una po, ang gagawin nyo po ay i-check nyo po yung bandang north, in between west ng 1 meter to 2 meters ang layo o distansya. Inyo pong i-detect po dyan ng metal detector or locator mga katiits. So, ganun din po yung opposite side ng marker nito sa bandang west. Pwede nyo po rin i-detect po niyan mga katiits ng 1 to 2 meters distance ang layo mga katiits. As well as the north and south, pwede nyo rin po i-detect yan sa distansya po ng 1 meter to 2 meters. Maganda po itong pagka-markers ito mga katiits dahil ito'y may kaliitan lamang at ang ganda pa ng kanyang signs. Ito po mga katiits, i-check nyo lang po yung apat na anggulo, east, west, north, and south mga katiits. Dahil nga, sabi ko nga, may kaliitan lang ito mga katiits at marami na nakakuha ng items tulad itong mga ganitong digit marker na nariyan lang, hindi ganong lumayo sa kinalalagyan ng markers nito mga katiits. So, i-check nyo po or mayroon kayong compass, i-check nyo po yung north, pointing north, opposite, south, then east and west. Tingnan nyo po yung kinalabasan po sa kung ilang degree, may 200 meters, 100 meters. Tingnan mo kung baka mayroong coordinated
na countersign ng markers nito mga katids, or punong kahoy na old tree, dito po sa malapit po ng markers stone mga katids ito. So, kung wala naman kayong gamit mga katids, tayo ay nagre-rely lang sa decoding, sa pag-analyze ng markers nito. Huwag tayo ganong umasa mga katids na ating malulukit po yung items kung wala tayong gamit or like a meter detector or scanner or locators mga katids. So, ang gagawin nyo na lang mga katids, yung apat na anggulo, pwede nyo pong itisdig from 1 to 2 meters, 1 meters deep ang lalim mga katids. Yung east mga katids, unahin nyo po kasi karamihan ang mga Hapon na kapag naglalagay po sila, nagtatago dyan mismo sa east, madalas na nakakita o makahit sa mga katids po natin sa bandang east mga katids. So, ganun din po mga katids yung bandang north niya, 1 to 2 meters, pwede nyong itisdig yan ng 1 meter or 1.5 meters deep ang lalim, as well as the west area and the south area mga katids. Hanggang dito na lang mga katids. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and to hit the notification bell button para update po sa aking mga YouTube video po yung palabas. Thank you so much. God bless us always.